So yun, okay, KGX, kamusta tayong lahat at mamaya punta tayo dito, no? So, US SEC Commissioner reiterate the official dropping of their case versus Ripple over alleged security sale of XRP. Ano ba yan? Good news ba yan o bad news, mga kapatid? So mamaya natin sagutin yan at check muna natin to. So hindi nakuha kagabi yung 117 trigger natin. Okay? So ito, ibig sabihin, cancel. Okay? So, para sa akin naman, no? So, titignan ko muna yung mangyayari dito sa area na to. So, babalik ako dito sa pinaka-support natin as a resistance natin, mga idol. Okay. So, area na to. Sa area ng 122, 500, and then cut loss ako dito sa area na to. Or pwede kong iangat yan dito sa area na yan. Dito kay Pogi. So, dito. Gusto kong kunin to. Yan. Okay. So, and then, drop. Okay. Nang hanggang 175. So, yan lang yung ano natin ha. Yan lang yung aabangan ko dyan. Pero syempre, first TP natin dito sa area na to. Kung sakaling pumunta siya dyan ha, sa area na yan at biglang mag-drop. So dito, mag-short position ako dito. For now, Ethereum. So titingnan natin ng Ethereum. So ito yung nakaraan na TA natin. Ito yung sabi ko na pasok. Maganda. So lumipad. Dito, sunog tayo. So dito, wala pa akong ine-expect na trade. So gusto ko munang tingnan kasi masyadong bullish ang Ethereum. So ilang beses kong gusto mag-attempt regarding doon sa angat niya, no? So ito yung pinakita ko nung isang araw, no? Kung mapapansin natin, I think dito sa spot ko ginuhit yun. Check lang natin for Ethereum. Wala ko sa spot ko ginuhit yun. Ayun. Ito yun. So kita nyo, bigyan lumipad. So titignan ko muna kung kaya niyang i-break tong area na to. So once ma-break niya to, no? So 4,800 or 4,900, no? So possible makuha niya si 5K. Pero pag nakuha niya si 5K, mga kapatid, no? Nakuha niya yan. Ako, para sa akin ha, yung para lang to sa akin, hindi ito financial advice ha. Dito ngayon ako mag-short position kay 5K. Yan. Short position tapos magta times 50 leverage lang ako. So hanggang 3.9 or dito sa area na to. Bumaba hanggang 3,000. So shackle, no? So tingnan muna natin kung ano mangyayari. Pero hinihintay ko yung 5,000. Magti-trigger tayo dito sa 5,000 ng short position. I think siguro 94 USDT, 94 or 100 USDT ang i-check natin dyan, mga idol. Okay? So ngayon, balik tayo dito sa ating topic. Okay, so for the topic, no, ito yung sinasabi natin. Bad news ba to o good news? Syempre, ano muna ibig sabihin yan? So ano ang nangyari, no? Syempre, ang US SEC o Security Exchange Commission, again, US SEC Security Exchange Commission, ito yung tuluyan na isinara yung mga or inatras yung kaso nila laban kay Ripple Lab. So syempre, parang wow, XRP ha. Ano ba to? Lilipad ka na ba? Ikaw na ba ang next? Diba? Tungkol lumano dun sa illegal na pagbebenta nila ng XRP bilang securities. So, ibig sabihin, wala nang pending na kaso sa SEC laban sa Ripple tungkol sa issue na yan. Okay? Sabi ni Hester Pierce ba to? No? SEC Commissioner, masaya siya na natapos na yung kaso dahil magagamit na nila ito sa oras ng resources, sa oras at resources para gumawa ng malinaw na regulation para sa crypto, no? At least kahit papaano naging malinaw na, 'di ba? Yung regulation diyan. Okay? So ngayon nakikita dito ni I think ni Hester Pierce, no? Nakikita niya to bilang magandang development para sa buong crypto industry, no? Sabi nga ni Paul Atkins, 'di ba, sa SEC Commissioner, sumang-ayon siya doon kay Pierce, no? At sinabi niya, ngayon ay may pagkakataon na ang SEC na mag-focus sa pagbuo ng malinaw na rules, no, pagpapalago ng mga innovation, pero protektado pa rin
ang investor. So, sana all US. Ibig niya sabihin doon, syempre, mas maganda ang i-prioritize niya yung policy na making na parang kasya yung endless litigation. So, okay. So, sabi nga nila, ano ba yung kahulugan yan para sa crypto market, di ba? Possible magdulot ito ng positive sentiment, syempre, di ba? Sa mga crypto investors, lalo na sa XRP holders, no? Shoutout sa iyo, paring Jeblo. Sureball naman, baka pag pumunta ako ng Manila, paring Jeblo, ano naman? Magpakape ka naman, paring Jeblo, ha? So, dahil natanggal na yung legal uncertainty, di ba? Marami ring magiging hakbang para magkaroon ng mga malinaw na patakaran tungkol sa US, di ba? Sa cryptocurrency. So, makakatulong siya para sa I think mas malawak na adoption. Oh, 'di ba? So, yun. So, bad news ba 'yan? So, syempre hindi. 'Di ba? Good news 'yan para sa market, no? Syempre tinanggal na yung case, mas malinaw na yung future ng para sa Ripple, positive sentiments ng market. So, yun yung ibig sabihin nito for me. Okay? So, yun lang at saludo sa inyong lahat KGX. Sana nga mag-bounce sa 5K ako for me. 5K pag nakuha to, mag-short ako. Yung iba sinasabi nila 8,000. Ako syempre, 'di ba? Hindi ko alam kung hanggang saan ang itataas ng Ethereum, pero ganoon talaga, no? Kung ano yung paniniwala ko, yun yung ginagawa ko. And then dito, syempre, hinihintay natin si 122,300 bago ako mag-enter ng short position. Saludo sa inyong lahat KGX at sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel natin, please subscribe and click the notification bell button para updated kayo sa mga news natin regarding sa mga ganitong market. Okay? Saludo.